Dati ka na rin sa YouTube, pero ang problema ay hindi mo na ma-access, mga kapatid. Hindi mo na mabuksan na kahit anong recover mo. In short, back to zero ka. At naisipan mo na uulit ka sa isang panibagong channel. Ang tanong, paano? Actually, it's great to hear, mga kapatid, na you're starting a new channel from scratch because we have the advantage. Dati na tayo nandyan eh. It can also be a rewarding endeavor, mga kapatid. So ano nga ba yung ginagawa ko since gumawa ako ng bagong channel, mga kapatid? Paano ko nga ba sisimulan to ulit? Ano bang pwede kong strategy? Ano ba pwede niyong gawin? Ano ba pwede kong gawin, di ba? Lalo na yung mga channel na lumaki na, biglang nawala. So shotgunning ko kayo, mga kapatid, ng self-confidence. So siguro ang una ko mabibigay na tips sa inyo, mga kapatid, reflect on past experiences. Diba? Dati na tayo na sa YouTube. Diba? Ano ba yung mga ginawa natin? Ano ba yung mga strategies natin? Ano ba yung mga do's and don'ts natin sa channel natin? Ano ba mga pinagdaanan natin sa mga content na ina-upload natin? Mahina ba tong specific content? Malakas ba tong specific content? Yung pag-edit ko ba dito? Kailangan ko palitan? Galing na tayo dun. Ang gagawin lang natin is balikan. Tignan mo dun sa lumang channel na yun kung ano ba yung mga strategies na ginawa mo that worked well for you. Is mo sa past experiences mo, mga kapatid, kung ano ba ang mga bagay na kailangan mong i-improve para i-apply ngayon dito sa bagong channel. Ang second tip na may bibigay ko sa inyo, mga kapatid, siguro is choose a fresh angle. Paano choose a fresh angle? Ang mga pwede nating banat para maka-attract ng new, bago, new audiences, new market. Sino ba ang mga gusto mong matap na viewers? Sino ba talaga ang mga kinakausap mo sa mga videos mo? Pero by that, we consider exploring a new niche, mga kapatid. When I say niche, ano ba yung uso? Ano ba yung edge mo? When I say niche, mga kapatid, ano ba yung nag-work sa'yo? Diba? Kasi may mga motovlog. So may mga motovlogger, ang niche nila is motovlog. Doon sila magaling. Interest nila yun. Meron naman is daily life. Diba? Meron naman mga pranks, mga challenges. So ano ba ang niche mo? Malawak ang pwede mo i-content, malawak ang pwede mo matap. Kasi malay mo magaling ka rin sa ibang bagay na may audience ka lang na nag-aantay. Ang pangatlo, mga kapatid, na tip na may bibigay ko is utilize your current skills. Saan ka na ba magaling? Magaling ka na ba sa editing? Magaling ka na ba sa storytelling? Magaling ka na ba sa shots mo sa cameras mo? Magaling ka na ba magsalita? Magaling ka na ba mag-converse sa audience mo? So let's say, mga kapatid, alam mo na sa sarili mo kung saan ka magaling. Magaling ka sa content creation, magaling ka sa video editing, storytelling. So what I suggest is utilize your skills and use it as an advantage. Yan yung sinasabi ko sa simula ng video. Like what I said, starting from scratch a new channel, mga kapatid, is scary. Pero ito kasi hindi mo matatanggal yung in-invest mo dito. Bago nga yung channel. Okay? Bagong-bago channel mo, ganito, ganyan. Huwag ka pahinaan ng loob, mga kapatid. Kasi ito, hindi bago. Siguro isa sa mga pinaka-importante tip na may bibigay ko, mga kapatid, is the fourth one. Is promote to your existing, okay? Existing audience. Dati ka na nandyan, so may mga viewers ka na, I'm sure. Kapag ka mag-anak pa yan ng kaibigan, kakilala ng kakilala, yan ang market mo eh. Sa una,
Eventually, you build market outsource. Ayaw mo sila i-reach out. You promote your new channel. Let's put it this way. Parang sales, mga kapatid. It's word of mouth. Sila rin ang magpo-promote ng bagong channel. So ito mga kapatid, the fifth one. Well, for me, this is the most important thing. Alam niyo yan, pero i-share ko pa rin sa inyo. Is number 5, staying consistent. Consistent sa upload schedule. Consistent sa quality. Consistent sa content. Lahat ng ginagawa mo noon, uniform dapat yan mga kapatid. Ang goal kasi natin dito mga kapatid is viewer engagement. Ang habol natin is consistency. Okay, kahit gaano pa kalit yan, kung 10 viewers so dapat 10 or more viewers yung kabila. Kung bagay, sabihin, yung quality ng una mo, kailangan pareho or higitan mo. Ganun lang. Tsaka yung upload schedule mga kapatid. Yan ang isa sa pinaka-importante. Upload, 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 upload. Huwag kang pag ginananog. Noon mga kapatid, doon nag-start tayo sa mga channel natin, di ba? Wala talaga manonood sa'yo. Alam naman natin yan. Ginapang natin yan. Dugo, pawis, nakakaiyak, nakaka-stress, nakakatae, di ba? Like what I said mga kapatid, we just have to maintain our viewer engagement. Which takes us sa pang-anim nating tip sa video na to. Stay updated. Dapat lahat ng mga nangyayari, mga current events, alam mo. Ano ba ang uso? Ano ba ang niche ngayon? Ano ba ang hinahanap ng tao ngayon? Ano ba ang maingay ngayon sa social media? Dapat dyan updated ka. Since araw-araw naman tayo nakatutok sa mga cellphone natin, araw-araw tayo na sa YouTube, araw-araw tayo na sa Google o kung saan hindi na tayo mahihirapan alamin ng mga ganyang bagay. YouTube's algorithm and best practices may have evolved. Wait, totoo. Diba? Yung uso nung nagsisimula ka, yung niche mo nung nagsisimula ka, possible na hindi na siya ganun ka ano ngayon. So, kailangan maghahanap ka. Hahanapin mo kung anong uso. Hindi ko sinasabing sabayan mo ang uso, pero at least may idea ka kung ano ang masa or gusto ng tao ngayon. So, gusto ko lang updated kayo sa mga latest trends and strategies, mga kapatid. Stay updated. Siguro sa number 7, mga kapatid, mailalagay ko yung engage with your community. When I say engage with your community, ito yung sa social media. Engage with your audience, comments, shorts, kung ano man yan, engage with them. Kung nakita ka nag-comment dyan, kahit isa lang na nag-comment dyan, engage with them. Pakita mo sa kanila na napapansin mo rin ang mga viewers mo, hindi lang ikaw yung napapansin nila. Sa kanila ka rin makakakuha ng ideas kung ano ba dapat ang ilabas, ano ba pwede kong gawin, ano ba pwede yung strategy ko. So, dun sa 7 na yun mga kapatid. I'll end this list mga kapatid sa pang-8 natin is be patient. Alam mo na yan. Diba? Hindi mo naman makukuha overnight yan. Yung mga one-time wonder viral, hindi yun eh. Diba? Long-term ang pinag-uusapan natin. Bumubuo ka ng isang pundasyon ulit to last a lifetime. Hindi yun yung bumuwang ganun, ganda ngayon, bilang wala na. So, ang hihingi ko lang sa inyo mga kapatid, which is gagawin ko rin. We're in the same shoes. Is huwag nyo i-discourage ang sarili nyo pag hindi mo nakita yung immediate results. Diba? Ang magagandang bagay, ang mga solidong bagay, hindi mo makukuha overnight mga kapatid. Tsagain mo lang. Like what I said, i-apply nyo yung 7 na naunang tips na binigay ko. Dahan-dahanin natin ulit kapangin to. At sabay-sabay tayong babangon. Sana kahit pa paano mga kapatid, natulungan ko kayo mag-decide kung itutuloy nyo ba pagbubuo ng bagong channel or hindi. Sana nabigyan ko kayo ng kahit pa paano self-esteem o lakas ng loob mga kapatid. Na ituloy itong passion natin, ituloy itong pag-create ng content mga kapatid at pagpapasaya ng marami. Bago ang channel pero ito, hindi. At nakalimutan ko magsuot ng tamang tsinelas, nakita nyo naman sa intro.